Ang apoy ng puso, ang muling pagbangon ni Tanjiro. Kapag ang apoy ng puso ay muling nagliyab, kahit ang anino ng kamatayan ay hindi makapipigil sa liwanag ng buhay. Matapos ang madugong laban, sa diablang walang mukha, si Tanjiro ay nasa bingit ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkahimlay, naririnig niya ang tawag ng mga ninuno, isang tinig na magbubukas sa bagong apoy sa loob niya. Sa Episode 2 Nanograms Kwento, masasaksihan ang pagbangon ni Tanjiro at ang kanyang muling pakikibaka sa sarili at sa bagong panganib na naghihintay. Ang hangin ng umaga ay malamig, at ang kagubatan ay tahimik matapos ang nakamamatay na laban. Si Tanjiro ay nakahandusay, sugatan, at walang malay. Si Nezuko ay nakaluhod sa tabi niya, umiiyak habang tinatakpan ang mga sugat ng kanyang kapatid. Kuya, huwag kang aalis. Hindi pa tapos ang laban mo. Habang dumadaloy ang luha ni Nezuko, nagningning ang apoy ng kanyang demonyong dugo. Sa unang pagkakataon, ginamit niya ang kapangyarihang Blood Art, Scarlet Healing Flame, isang apoy na hindi nananakit, sa halip, nag-aalaga ng sugat. Ngunit kahit gumagaling ang katawan ni Tanjiro, ang kanyang isipan ay nasa ibang daigdig. Nasa gitna siya ng itim na walang hanggan, nakatayo sa ibabaw ng tubig na tila salamin. Doon niya narinig ang mga tinig. Ang boses ni Yuriko Deki, ni Rengoku, at ng kanyang ama. Tanjiro, hindi natatapos ang apoy sa pagkamatay. Ang apoy ay lumilipat, sa bawat puso na may tapang at kabutihan. Mula sa dilim, lumitaw ang imahe ng kanyang ama, si Tanjiro Kamado, nakangiti. Anak, ang Hinokami ay hindi lang laban. Ito ay buhay. Buksan mo ang puso mo. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang paligid. Nagsimulang umalab ang apoy sa dibdib ni Tanjiro, hindi na apoy ng galit o paghihiganti, kundi apoy ng pag-asa at pag-ibig. Pagmulat ni Tanjiro, dumadaloy ang apoy ng Hinokami Kagura sa kanyang mga ugat. Tumayo siya, bagaman nanghihina pa rin. Sa di kalayuan, nakikita niya si Inosuke at Zenitsu na nakikipaglaban sa dalawang bagong demonyo, mga nilalang na pinadala ng isang misteryosong pinuno na tinatawag na Kageno Saishin, ang huling anino. Tanjiro, akala ko patay ka na, tulungan mo kami. Sa sandaling iyon, humigpit ang hawak ni Tanjiro sa espada. Lumabas ang bagong teknik, Hinokami Kagura, Hano no Tamashi, Flame of the Soul. Mula sa kanyang espada, lumabas ang apoy na hugis puso, umiikot at sumabog sa paligid. Nilamon nito ang mga anino ng demonyo, pinunit ang kadiliman at pinrotektahan ang kanyang mga kaibigan. Ang init ng apoy ay hindi lang mula sa kapangyarihan, ito ay mula sa determinasyon, pagmamahal, at alaala ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng laban, habang naglalaho ang mga demonyo, naglakad si Tanjiro papunta sa mga kaibigan niyang sugatan. Lumapit si Nezuko, at sa unang pagkakataon, ngumiti si Tanjiro kahit may sugat pa sa labi. Ang apoy ay buhay. Hanggat may humihinga sa liwanag, hindi kailanman magwawagi ang anino. Ngunit sa malayo, may mga matang nanonood, isang lalaki sa lilam, nakangiti, at may markang itim sa noo. Kaya pala pinili ka ni Muzan noon, Tanjiro Kamado. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang tatapos sa iyo. Tanjiro, nakatayo sa ilalim ng araw, may liwanag ng apoy sa kanyang kamay. Sa likod niya, nakasulat sa apoy. Ang apoy ng puso ay walang hanggan.